Ikaw at ang wika. Kung nais mong ang buhay mo'y maging isang kasaysayan, isang kwentong mahalaga at mayroong kabuluhan, ikaw dapat ay kumpleto sa sangkap na kailangan, katulad ng isang wikang kaluluwa nitong bayan. Kung ikaw ay titik lamang ay wala kang pakinabang, ngunit ika'y mahalaga sa pantig na laging kulang, nang sa gayon ang salitang simbolo ng mga bagay, maging mga pariralang bahagi ng isang sugnay. Kung ang papel mo sa mundo'y maging isang pangalan lang, ika'y taong sa kapwa mo'y tila walang pakialam. Oo't ika'y pambalana o pantangi sa lipunan, ngunit minsan ika'y tao na di naman mahawakan. At kung ikaw ay mahilig magtanggol sa iyong kapwa at palaging nagtatakip sa kanilang ninanasa, katulad mo ay panghalit bayani kang kawaawa na minsan ay kumukupkup sa kanilang maling gawa. Ikaw nga ay mahalaga kung sa mundo ay pandiwa, pagkat lahat ng gawain ay ikaw ang gumagawa. Ikaw rin ang kumikilos sa pag-unlad nitong bansa, ngunit ika'y dahilan din ng hinagpis at pagluha. Katangian nitong mundo'y taglay mo man lahat-lahat, dahil ikaw ang pang-abay upang uring nagsusukat. Ngunit bakit minsan naman masyado kang palapintas, samantalang pareho lang ang kulay ng ating balat? Kung ikaw ang laging sanhi ng malawak na ugnayan, at lagi ring isang tulay ng kapwa mong may hidwaan, kung sa wika'y pangatnig ka upang ukol, kaya naman na kung minsan dahil sa'yo ay maraming may alitan. Kaya't ako'y lumuluha at palaging nasasaktan, dahil dito sa daigdig ang papel ko ay padamdam. Ang hiyaw ng aking wika, tayo sana'y magtulungan upang maging pangungusap na mayroong kabuluhan. Kung tayo'y magiging sangkap ng payak na pangungusap, kaya nating ipabatid, kaya nating ipamalas. Isang bansa, isang diwa, kapit-bisig tayong lahat, upang maging talata at maging kwento, maging aklat. Yan ang wika sa buhay ko, mahalagang katanungan. Ang lahat ba'y mayroong sagot? Alisin ang alinlangan, kaya tayo ay may kuwit upang ating pag-isipan ang buhay ng ating wika na tuldok ang katapusan.